Ligayang Pasko, mga pamangkin. Merry Christmas. Nawa ang Espiritu, ang diwa ng Pasko sumaatin. Ma-enjoy natin ang Pasko sa taong ito. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin ang tunay na pamasko. Pwede ka magpatawad o hindi. Luke 4:14 to 30. Pwede ka namang magpatawad o hindi. Bumalik sa Pwede kang Galilea malaki. si Jesus na sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu. And all the time, So, nagbibigyan dapat ng tunay na kaligayahan. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Patawad ka. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinahangaan naman siya ng lahat. Pag-away ka pa. Ngayon ang tanong, ano ang katuruan? Tapos, kahit naman Umuwi si mag-away Jesus ka sa na, Nazaret, mahalaga rin sa'yo ang yung tao, bayan kahit na kung may saan siya kapwa lumaki. yan. Kung mahal mo naman Gaya yan, ng kanyang talaga. nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa at doon ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong pinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hiniral niya ako upang pangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. And of course, by mahirap, we mean poor in spirit. Hindi naman kailangan poor in terms of money. Pampered. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. So ito ang kahulugan ng pagdating ni Jesus. Therefore, ito ang ibig sabihin ng kanyang mission. Therefore, ito ang ibig sabihin ng Pasko. Ito ang tunay na regalo at diwa ng Pasko. So read, ano ba yung bihag? Bihag ng oppressive religion na sila'y lalaya. Spiritually bulag na sila'y makakakita. Palayain ng mga inaapi ng exploitative religion. Pagliligtas ng Panginoon mula sa burdang religiosity. Kasi mahalaga na ang mga katuruan at mga big words na ito ma-define. Alam natin na magpapalaya siya ng mga bihag, pero mula saan palalayain? And now we are reading in the context of a whole ministry in relationship to the religion of his time, na ang mga bihag ay bihag ng oppressive religion. Yung mga bulag ay spiritually bulag. Yung mga inaapi ay inaapi ng exploitative religion. At ang pagliligtas ng Panginoon ay mula sa burdensome religiosity, mula sa guilt, mula sa difficulty, hardship, and suffering caused by the religiosity. Merong makapagtampo lang. So, pagliligtas ng Panginoon, lalaya mula sa kautusan. Yan ba ang tinutukoy ni Jesus? Acts 30 and 39. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinilalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. So, ang pagpapalaya ay pagpapalaya sa mga pagkakasala na umaalipin, nagpapahirap at tumatakot. Romans 4:15, ang kautusan ay nagdadala ng poot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya inalis ni Jesus ang kautusan, pinalaya ang mga tao mula sa kautusan para mawala ng paglabag, therefore mawawala ang poot ng Diyos, mawawala ang judgment. And all the time, Romans 6:14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Doble ang pain. Paano naghahari ang kasalanan? Dahil may kaparusahan ito. Nakakatakot siya. Pero kung inalis na yung kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalis ng law na dahil sa kanya ay nagiging makasalanan ng tao, hindi siya kasi masunod. Therefore, ito ang kagandahan loob ng Diyos. Ito ang gift. Kung ang pinag-uusapan ng pagliligtas ng Panginoon, lalaya ang mga tao mula sa teachers of the law and Pharisees. Luke 11:46. Sinagot naman siya ni Jesus, kahabag-habag din kayo, mga dalubhasa sa kautusan. Pinagpapasan ninyo ng mabibigat na lahi ng mga tao, ngunit may daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila. No, masarap pag-usap ng Pasko yung mga Belen, yung mga bituin, mga tala, mga parol. Pero pag hindi natin talagang nilinaw kung ano ang gift of Christmas, hindi natin ma-appreciate talaga ang Christmas. That the gift of Christmas was God
Kaya giving pag binago people natin ang through ating Jesus freedom from the law, justification, asal, forgiveness, therefore, maiiba cleansing, ang pananaw natin sa mundo at malay. So anong pagliligtas ng Panginoon? Anong paglaya mula sa sacrifices na sobra nagpapahirap sa buhay ng mga tao? No? Kaya pagpasok ni Jesus noon sa templo, ay kanyang itinagkataob ang mga mesa na pinagtitindahan ng mga kung ano-anong sacrifices at nandun yung mga money changers. Dahil napaka-oppressive sa mga tao yung magdala ng sacrifice o bumili ng pang-sacrifice. Romans 3:25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. So, dahil inialay na ni Jesus sa kanyang dugo, napatawad na ang kasalanan. So, winakasanan niya ang sacrifices. Hebrews 7:27, hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay, para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos ay para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus. At ito'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang pero ang mga susunod once for all, Jesus perfected sacrifice. So, winakasanan niya ito. Pinalaya na niya ang mga tao to make sacrifices for the forgiveness of sins. Yan, regalo yan ng Pasko. Hebrews 9:28, gayon din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Malalapit sa buhay. Anong kahulugan ng Pasko? Pagliligtas ng Panginoon. Ang mga tao ay lalaya mula sa temple. Nasaktan ka, pwede ka 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? So nilinaw dito na hindi na sa templong bato na pinaniniwalaan ng mga Hudyo nandun ng Diyos, kundi ngayon nasa puso. Saan ba nanampalataya? Kasi nasaktan ka na. 2 Corinthians 6:16, we are the temple of the living God. So hindi mo na kailangan mag-pilgrimage pa sa mga temple, dumayo sa mga temple, dahil ang puso na ng mananampalataya ang templo ng Diyos. That is a gift of Christmas. Pinalapit ang templo, pinalapit ang kingdom of God. Hebrews 9:9, this is an illustration for the present time, indicating that the gifts and sacrifices were being offered were not able to clear the conscience of the worshiper. So, baliwala naman pala yung ginagawa nila offer. So, ano ang regalo ng Pasko? Ano ang pagliligtas ng Panginoon? Ang mga tao ay lalaya mula sa spiritual blindness and darkness. John 1:4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. It comes from self. So, dumating si Jesus, dumating ang liwanag. Ibig sabihin, nasa dilim ng mga tao bago John 12:46, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Ibig sabihin, nasa kadiliman sila at nung dumating si Jesus, pwede na silang huwag manatili sa kadilimang yun. Spiritual darkness. John 8:12, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakay sa kayo ba ay sasaya. So, sa kabila ng kanilang mga napakahirap na pag-religion, nasa kadiliman sila dahil bakit naman ipapadala si Jesus na liwanag kung nasa liwanag na yung mga tao, di redundant lang. John 1:5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ang kadiliman. Tulad ng si Jesus ay hindi nagapi ng kadiliman, ng kamatayan, ng power ng temple, ng power ng mga religious leaders, dahil sa buhay ng Diyos na huli, matapos siya ay pinatay ng mga religious leaders. Ano ang regalo ng Pasko? Ano ang pagliligtas ng Panginoon? Ang mga tao ay lalaya mula sa pang-aapi ng religious system. Kaya ang iniaalok ng Panginoon Jesus ay kapahingahan. Matthew 11:28, come to me, all of you who are weary and burdened, rest from what? From too much religion, from oppressive religion, from tiring, vexing religion that does not give peace anyway. Lalo ka lang nagigilty habang lalo kang nagiging religyoso.
Matthew Lalo sa ating 11:30, kamag-anak, for my yoke is pamilya, easy kamahal sa and my buhay, burden is lalo sa light. iyong kasintahan o Not kaibigan, the burden of lalo sa religiosity iyong mga that the malalapit sa people buhay. of Jesus' time Pwede ka namang were pumili na accustomed maging to. maganda ang relasyon niyo o pa. Galatians May 5:1, ginawa siyang masama. malaya Pwede na ka tayo magpatawad. dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Ang nakakapagtaka, And all the time, marami mga Christian, sinasabi sila ay niligtas na ni Jesus, sila ay mananampalataya kay Jesus, sumusunod kay Jesus, pero nakagapos pa rin sa kautusan. Kasi nasaktan ka na. Slave pa rin ang kautusan ng isip. Laging kautusan, sin, guilt, punishment, ang laman ng utak, itinuturo at pinahihirap. Paano ka magkakaroon ng mahal mo peace? naman eh, mahal mo talaga. Dapat natin maintindihan ang tunay na regalo ng Pasko. Ito'y kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa oppression ng law, kalayaan mula sa napakahirap na religiosity na kailangan daanan kung susunod ka, madaling dadaan ka sa isip mo. The world Luke 4:20-21, sa pagpapatuloy ng unang kwento na si Jesus ay nagbasa sa harap ng kongregasyon. Inirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa nagkapag-ingat, siya'y naupo. to be pampered. Nakatitig sa Kaya kanya ang madalas lahat nagtatampo. ng nasa sinagoga Akala mo yung nagtatampo at sinabi nasasaktan niya ang mababa sa kanila, ang loob dahil mababa ang luha. ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. He was reading prophecy and he said, now, this is happening. Natutupad na. Kakaiba yun sa lahat ng nagbasa. Kasi yung mga nagbabasa ng prophecy, irorolyo ang papel, itatago na uli. Pero hindi nila sinasabing yung binasa ko ay nangyayari na. Sabi ni Jesus, nangyayari na ngayon ang binasa ko. In other words, ililigtas ng Panginoon, palalayain ni Jesus ang mga tao mula sa kautusan. The heart, Teachers of the law and Pharisees, sacrifices, kung ano ang mangyayari temple, sa ating buhay, spiritual tayo ba blindness ay and ganda darkness, nating intentions pang-aapi Happy New Year. ng Pero religious dapat system. kakambal na pag-iisip yan. A very Kakambal revolutionary na ang puso teaching. ay ingatan. Dahil kasi sinasamba-samba nila yung lahat ng inungkat natin. Napakabanal sa kanilang daanin. Tapos ngayon, doon pa lang sila palalayain ni Jesus mula doon. Paano ka papalayain sa tanikala kung hindi ito lalapitin? puso. Paano ka palalayain sa templo kung hindi ito ubuho? Mga salita at ang Paano ka palalayain sa sacrifices Kasi yun kung hindi gagawa si Jesus ng one final sacrifice for all? feelings are sad. Luke Or, 4:22-26 kasi yun ang nagbibigay sa ng pagpapatuloy happiness. ng pagbabasa natin merong sa kwento ng pagbabasa ni Jesus nitong makapagmukmuk at makapagdabog kasulatan. lang, makikipag-away, Pinuri siya ng lahat makikipagkasira, at humanga magbabagsak sila ng sa kanyang telepono, napakahusay pagtatapos na ng pananalita. usapan na pangit, hindi maganda. Hindi ba ito ang Pero anak ni Jose? ang mga susunod na oras, araw o linggo, Kaya't sinabi ni Jesus, sad "Tiyak, siya, nasasabihin o niyo kaya sa akin ang kasabihang guilty, ito. o kaya Doktor, nahihirapan. Gamutin mo muna ang iyong sarili." When we can choose. Marahil sasabihin ba ninyo, gawin mo rin dito sa inyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin ginagawa mo sa Capernaum. Lalo sa Tandaan ninyo, malapit sa buhay, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. may ginawa siyang And masama. here, Pwede ka Nazareth magpatawad. in particular, Nasaktan ka, pwede ka na Israel magpatawad o in hindi. general. Pwede ka rin manakit din. But choose Sila sabi ni Jesus, what I will don't bring expect about you na happiness. kilalanin ninyo. And all the time, ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan Ngunit, at sinasabi ko sa inyo, kapayapaan, eh yung maging friendly ka. maraming byuda sa Israel nung panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at nagkaroon ng taggutong sa buong lupain. Doble ang pain. Yes, maraming byuda na Israelite. Subalit Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, Mahal mo talaga. kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. In other words, napakaraming nagugutom na byuda noon, pero hindi pinapuntahan ng Diyos ang mga byuda ng Israel, kundi isang byuda sa Sidon, isang Gentile, isang non-Israelite. Madali kang masaktan. dahil Luke 4:27, The world owes dinagdagan you pa a ni living. Jesus. Sa dinami-rami ng mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isang pang pinagaling at nilinis, maliban kay Naaman na isang taga-Syria, in other words, also Gentile. Kaya madalas nagtatampo. Akala mo yung Luke 4:28. nasasaktan ay mababa. Naggalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Bakit sila nagalit? Huwag mo kong saktan. Kasi sinabi ni Jesus, akala nyo favored kayo mga Israelites, pero walang finavor ng Diyos noong mga panahon na binanggit ko, kundi puro Gentiles. In other words, si Jesus ay nagpapalaya
to set people free also from religious oppression. Jesus challenged their chains and Ang pananaw prisons, natin sa mundo. meaning Jesus challenged their mindset, beliefs, dogma, tradition. And among that Israel was God's favored nation, that the Jews were God's favored race, and in extension, that Israel's religious system was approved of and favored by God. All of that were disproved by Jesus sa naganap na kwento, tinunghayan at binasa natin. Kaya nagalit ang mga tao sa Kanya. Kanina pinupuri siya, ngayon galit na. Luke 4:28-30, nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. With my lips, patayin. Ngunit dumaan siya sa kalapit na anila at labis. John 1:11, about Jesus, He came to that which was His own, ng happiness. but His own Merong did makapagtampo lang, not receive. makapagdrama lang, Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang magbabagsak ng kababayan. telepono, magtatapos ng Ano ang kahulugan sa Pasko, sa pag-observe natin ng Pasko, sa paggunita ng Pasko, nang binasa nating kwento at yung mga verses na o kaya kasamang kailangan basahin? o kaya Na ang tunay na gift of Christmas ay ang pagliligtas ng Panginoon, pagpapalaya ni Jesus lalo sa ating mula sa kautusan, pamilya, mga mahal sa buhay, sa lalo teachers sa of the mga law kapwa, and kaibigan, Pharisees, lalo sa iyong kalayaan mula sa buhay. sacrifices and Pwede kang temple, pumili na maging maganda kalayaan sa mula iyong sa kapwa. spiritual May blindness ginawa and siyang darkness, masama, pwede kang magpatawad. kalayaan mula sa pang-aapi at Nasaktan ka, pagpapahirap pwede ng ka naman religious magpatawad. system, Pwede ka at naman kalayaan mula sa mga modern day versions and counterparts ng mga ito na buhay pa ngayon at kapayapaan. sa maraming Maging friendly ka, maging mapagpatawad ka. Nung si Jesus ay umakyat sa Ama, kasi napakadaling nag-backslide ang church pag-away ka pa. into Moses' Doble-doble into ang Pharisiness, Tapos, kahit into naman kapag-away ka mixing dahil love, mahalaga rin sa'yo yung tao, grace, kahit mo pa and ipagbuhat at the law tangian, and kung judgment, mahal mo naman, mahal mo into talaga. mixing the old and the new. At samantalang sabi ni Jesus, hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. Sasabog ang sisidlan, masasayang ang alak. Hindi pwedeng ituro ang bagong paturuan ni Jesus in the framework of the old faith, which is compromised. The world owes you a living. Iniligtas ni Jesus ang mga tao sa kautusan by fulfilling all the demands of the law. Ito ang pamasko. Taking the place of the people rendered guilty by the law. Paying the price required by the law. Yan ang pamasko ni Jesus. Romans 6:14, For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Yan ang Pasko. Yan ang pamasko ng Pasko. That we are no longer under the law, but under grace. And yet, bakit lagi pa rin natin inuusig ang isa't isa by the law? Bakit guilty, takot na takot pa rin tayo because of the law? We are already rendered free from the law. Ang pananaw natin Romans 8:2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Romans 10:4, Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. So, siya na daw ang wakas ng law, si Jesus. Kinumpleto na niya lahat ng requirements ng law at ito isinara na, tinapos na. At kung nananalig ka kay Jesus, daig mo pa ang sumunod sa lahat ng law na yon. Kahit in actual life, in practical life, ay hindi mo sila nasusunod. Kasi talaga namang walang makakasunod niyan. By the law, nobody will be made righteous. But we are made righteous by faith in Jesus. Pero naniniwala ka na kay Jesus, righteous ka na by faith, tapos uusigin mo pa rin yung sarili at iba pagka nagkukulang sila sa pagsunod sa batas ni Moses. Paano yun? Ba't pinaghahalo si Jesus at si Moses? Iniligtas ni Jesus sa mga tao sa kautusan by destroying the law. Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Ito ang pamasko. Hindi naman nangyari nung ipinanganak siya agad, pero ito ang ending ng ginawa ni Jesus.
winasak, Lalo sa ating sinira, mga anak. pinawalang bisa ang law para hindi na tayo ma-oppress, hindi na tayo ma-condemn, hindi na tayo paparusahan by the standards of the law. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama mga utos at mga alituntunin Pwede ka namang nito. magpatawad o hindi. Pwede ka rin manakit. Iniligtas ni Jesus ang mga tao sa kautusan by disempowering the law and therefore disempowering death. Nawala ng saysay ang kamatayan. Kasi pag namatay ka, hindi ka naman pupunta sa kaparusahan dahil iniligtas ka na ni Jesus mula sa kaparusahan dahil tinanggap na niya sa kanyang katawan yung kaparusahan. At sinira na niya yung law, pinawalang bisa na niya. So ano pang iuusig sa iyo para mahusgahan ka ng spiritual death? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. It springs from Ano ang Pasko? Iniligtas ni Jesus ang mga tao sa teachers of the law and Pharisees by discrediting them. Pagkatapos ngayon, inside the present church, You deserve hindi lang diretsahan, pero ang ibinabantog pa rin, itinatanyag at sinusunod, teachers of the law and Pharisees, hindi parang walang Pasko. to be Matthew 5:20, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Deserve ko maging Kung hindi mo malalampasan ang gawa ng mga teachers of the law and Pharisees, hindi ka makakaranas ng paghahari ng Diyos. There will be no kingdom of heaven for you there, and there will be no kingdom of heaven for you here, inside your mind, in your heart. Matthew 12:12, how much more valuable is a person than a sheep? Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath. Sobrang halaga sa mga Hudyo yung Sabbath na yan, to the point that somebody will be killed for breaking the law of the Sabbath. Pero sabi ni Jesus, no. I am the Lord of the Sabbath. Kasi sinasabi ko sa inyo, pag may magandang gawin yun, kahit Sabbath. Matthew 23:2-3. The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must be careful to do everything they tell you. Could this be sarcasm? In the context of what Jesus has been saying all along, it is very, very safe to say that this is sarcasm. At sabi ni Jesus, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. Kasi yun, So kung talagang realistic at literal na sinasabi niya, you must be careful to do everything they tell you, bakit bigla niya sinabing, but do not do what they do? For they do not practice what they preach. The gift of Christmas, pinalaya ang mga tao from the teachers of the law of Moses. tapos na ang usapan na pangit, hindi maganda. Iniligtas din niya ng mga tao sa teachers of the law and the Pharisees by replacing them, meaning the teachers of the law and Pharisees, with himself. Hebrews 2:17. For this reason, he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Pinalaya ni Jesus ang mga tao from the high priest by being the high priest himself. Not implementing laws, but loving. Hebrews 4:14. Kaya nga, magpakatatag kayo sa ating pananampalataya. Dahil mayroon na tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba, kundi si Jesus na anak ng Diyos. Kasi yung high priest ng Israel, pumapasok lang yun doon sa kabila ng kortina, sa Holy of Holies, sa loob ng building, sa loob ng temple. Pero sabi, itong si Jesus, as a high priest, hindi niya sa building pumasok, sa langit mismo, sa presensya mismo ng Diyos, hindi sa presensya ng sagisag ng Diyos. Iniligtas na Jesus sa mga tao mula sa sacrifices by making himself the ultimate sacrifice in place of all the people. You deserve the kindness. Yan ang diwa, regalo na that we are no longer required to be donated to given as sacrifices. Pampered. Para lang Kaya maging madalas nagtatampo. Romans 3:25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Kung sumasampalataya ka kay Jesus, napatawad na ang lahat ng kasalanan mo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya pag binago Ephesians natin ang 5:2,
Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering Therefore, and maiiba sacrifice. ang pananaw natin sa mundo at malay mo. Ang diwa at regalo ng Pasko, iniligtas ni Jesus sa mga tao mula sa sacrifices by abolishing it. The heart, Hebrews very 7:27. important. Unlike the other high priests, Nabubuo he does not need to offer sacrifices day after day. He sacrificed for their sins once for all when he offered kakambal na consciousness, minsan na ang puso lang ay ingatan dahil yun ang Iniligtas ni Jesus sa mga tao sa temple by making Himself the temple. kinalaman sa relasyon. Matthew 12:6. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa sa temple. Bantayan natin At ay salita at ang ating John ugali. 2:21. Kasi yun, Ngunit ang magiging templong tinutukoy ni Jesus ng darating na feelings ay ang natin, kanyang whether the katawan. feelings are sad or oppressive kasi yung pag-attend sa temple, mga sacrifice na dapat mong dalhin, napakaraming requirement. So ginawa ni Jesus na siya na yung temple, accepting everybody, cleansing everybody, loving everybody. magbabagsak ng telepono. Iniligtas ni Jesus sa mga tao sa temple by making the people themselves the temple. 1 Corinthians 6:19-20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Why choose that? And Jesus, When we can choose pinalaya niya mga tao by lalo sa prophesying ating the kamag-anak, destruction pamilya, mga of mahal the sa temple. buhay, lalo sa iyong Matthew kasintahan 24:2, o kaibigan, sinabi niya sa lalo kanila, sa iyong mga malalapit sa nakikita ba buhay, ninyo ang mga gusali pwede niyan? namang pumili na Tandaan ninyo, relasyon niyo o pangit. Darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay ibubuo. Pwede ka rin manakit din. At naganap yon ng AD 72. What will bring At about hanggang ngayon, and buho all pa the rin time ang yung nagbibigay ng templong tunay na tinutukoy ni kaligayahan. Jesus. Sinira na yon dahil pinalitan na ang templo na ay si Jesus at ang templo na ay ang puso, Kasi ang isip, nasaktan ka na, ng mananakit mga. ka pa rin, makikipag-away ka pa. Iniligtas ni Jesus ang mga tao sa spiritual blindness and darkness by being the light Himself. Kahit mo pa ipatwatit ang John diyan. 9:5, Mahal mo naman mahal mo I talaga. am the light of the world. So why? And by giving the light to the people. Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Madali kang masaktan. Iniligtas ni Jesus sa mga tao by turning the believers Madali kang lights magmamtak dahil iniisip mo, themselves. you deserve the Matthew kindness 5:14. of the world. You Madali kang are the light magtampo of the dahil iniisip mo, you deserve John to be noticed, 12:36. to be given attention. believe in the light while you have the light, so Kaya that you may madalas become nagtatampo. children. Akala mo yung nagtatampo o nasasaktan ay mababa ang loob. Ano ang dahil kahulugan ng mababa ang Pasko? loob. Ba't natin binabalik-balikan? Kasi napakadaling malibang na i-equate ang Pasko sa iba't ibang mga symbols and miss the point. Iiwan, deserve kong Ang samahan Pasko, mo. ibig sabihin, Huwag mo iniligtas ni Jesus ang mga deserve tao ang harapan mo ako. sa pang-aapi at Sa- pagpapahirap ng religious system. Kaya pag binago natin How did He do that? By changing every oppressive system ang ating asal, and giving only one therefore, command. iba ang pananaw natin sa mundo at malay natin. John 15:12. My command is this: love each other. Natin sila kasama sa ating the heart. Paano i-apply sa buhay yung love? Dito, Ang love ba mapagparusa? kung ano ang mangyayari Mapangusik? sa ating Ang buhay. love ba mapanakot? Tayo ba ay Baliktad Tagalan natin si Jesus intentions sa na mga yan. Happy New Year. Kaya si Jesus ang Pero tagapagligtas. dapat kaambal na pag-iisip. At ang paraan niya ng Kakambal na pagliligtas consciousness is the love of na ang God. puso ay ingatan. These dahil are the yun true ang gifts factory ng of happiness Christmas. or sadness. This is what it means The heart to or be ano saved. yung mga lungkot natin may kinalaman Damdamin sa natin, sa mga tao. damahin, Mga kaaway. isa isip, isa puso. na miss. Kasi kung celebrate tayo ng celebrate ng Pasko pero hindi pa tayo free from the law, Ang ating mga we don't salita think at ang free, we ating don't ugali. behave free, Kasi we yun don't act free, ang magiging baliwala ang celebrate ng darating na feelings natin. ang tunay na Pasko. Kaya papalaya ng Diyos sa mga tao mula sa oppression ng legalistic Merong and punitive makapagtampo lang, religion. makapagtrama lang, Para mga tao ay lumaya ang isip, mapahinga, matahimik ang loob, secure in the love of the Father, expressed through Jesus. Pangit, hindi maganda, Pag-isipan, pero ang mga susunod na pagbulay-bulayan, oras, araw, o linggo, i-apply bad sa ang practical daily life sad siya, para o araw-araw kaya ay magiging guilty, Pasko. o kaya nahihirapan. Merry Christmas! Maligayang Pasko! When we can choose God to be bless us all. friendly, lalo sa ating kamag-anak, pamilya, mga mahal sa buhay, lalo sa iyong kasintahan o kaibigan, lalo sa iyong mga malalapit sa buhay, pwede ka naman
siyang masama, pwede ka magpatawad o hindi. Nasaktan ka, pwede ka naman magpatawad o hindi. Pwede ka rin manakit din. But choose what will bring about happiness. And all the time, ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan at kapayapaan, ay yung maging friendly ka, maging mapagpatawad ka, kahit pa nga nasaktan ka. Kasi nasaktan ka na, mananakit ka pa rin, makikipag-away ka pa. Doble ang pain. Tapos, kahit naman makipag-away ka dahil mahalaga rin sa'yo yung tao, kahit mapahingang buwati lang yan. Kung mahal mo naman, eh, mahal mo talaga. Ikaw din ang mahirap. So why choose isa? Hindi na maginanakit, magkaroon ng sama ng loob. Actually, it springs from selfishness, from self-centeredness. Madali kang masaktan dahil iniisip mo, the world owes you a living. Madali kang magdamdam dahil iniisip mo, you deserve the kindness and goodness of the world. Madali kang magtampo dahil iniisip mo, you deserve to be noticed, to be given attention, to be pampered. Kaya madalas nagtatampo. Akala mo nagtatampo o nasasaktan ay mababa ang loob dahil mababa ang luha. No, it comes from self-centeredness. Na, huwag mo ko saktan.